Kabanata 4891. Walang dapat ipag-alala, minor injury lang ito. Nagkibit-balikat si Jiang Chen at nakangiting sinabi. Ginawa ba ito ng pamilya Zhou? Ang unang taong naisip ni Chen Lu ay ang pamilyang Zhou. Ang lakas ng pamilyang Zhou ay medyo nakakatakot sa Tang Dynasty. Si Chen Lu ay palaging labis na nag-aalala na masaktan ang pamilyang Zhou. Oo, sila babalik at maglalabas ng utos ng pagpatay kay Jiang Chen. Ang pagkamatay ni Zhou Haoran ay tiyak na isang malaking kawalan sa pamilya Zhou, at ito rin ay isang malaking pagkawala ng mukha. Kung gusto niyang mabawi ang kanyang mukha, kailangan niyang patayin si Jiang Chen upang ang mukha ng pamilya Zhou ay mapangalagaan. Well, natatakot ako na kailangan mong umalis dito ng mabilis. Tumingin si Jiang Chen kay Chen Lu. Natigilan si Chen Lu at nagtanong. Ano ang tungkol sa iyo? May gagawin pa ako. Pupunta ako sa pamilya Chen para hanapin ka sa loob ng 10 araw. Sabi ni Jiang Chen. Hindi, kung gusto nating sumama, hinding-hindi ako aalis ng mag-isa. Matigas na sabi ni Chen Lu. Kung hindi aalis si Jiang Chen, hindi rin siya aalis. Dapat tayong magkasama sa buhay at kamatayan, ito ang ideya ni Chen Lu. Kahit na hindi siya pumunta sa lupang ninuno ng pamilya Chen, gusto pa rin niyang makasama si Jiang Chen. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako, ngunit anumang balita ay darating sa loob ng 10 araw, kaya hinihintay ko si Logan na magpadala sa akin ng balita. Kapag may balita, hahanapin kita. Tumawa si Jiang Chen. Nandito ka na. Masyadong malaki ang dalawang layunin natin. Natatakot kaming atakihin ulit tayo ng pamilya Zhou. Kailangan mong bumalik sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan lamang ng pagbabalik sa Dongchen Mountain masisiguro mo ang iyong kaligtasan. Pero, ako. Panipi. Mukhang balisa si Chen Lu. Sabi ko, huwag kang mag-alala sa akin. Kung gusto kong umalis, hindi nila ako mapipigilan. Pumalik ka muna at pagkatapos ay babalikan kita sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Jiang Chen, at si Chen. Tuldok. Walang choice si Lu kundi ang tumango. Si Chen Lu ay lihim na nagpasya sa kanyang puso na pagkatapos na makapasok sa lupaing ninuno ng pamilyang Chen, kailangan niyang mag-concentrate sa pagsasanay. Sa tahasang pananalita, ang kanyang kasalukuyang lakas ay masyadong mahina para tulungan si Brother Jiang Chen. Kung matutulungan niya si Brother Jiang Chen, kung gayon siya hindi ko siya matutulungan. Mag-aalala ako. Pagkaalis ni Chen Lu, dumiretso siya sa Dongchen Mountain. Naghintay si Jiang Chen dito ng 9 na araw. Sa ika-10 araw, sa wakas ay narinig niya mula kay Tang Wan. Ang taong orihinal na nakahanap ng balita ay bumalik. Si Jiang Chen ay labis na nasasabik at mabilis na tumakbo patungo sa auction manager. Hindi niya maitago ang kanyang pagkabalisa. Kailangan niyang malaman kung saan nawala si Fenger. Kailangan niyang malaman kung buhay pa si Fenger. Kawawang mga magulang sa mundo, iniisip ni Jiang Chen ang kanyang mga anak at si Jiang Feng sa bawat sandali. Sa panloob na bulwagan ng auction house, si Jiang Chen ay mukhang solemn na, at si Tang Wan ay nagdala ng isang lalaki sa ika-5 antas ng bituin. Sabihin mo sa akin ang nakita at narinig mo. Sabi ni Logan. Yes, miss. Tumango ang lalaki at tumingin kay Jiang Chen. Nakita ko ito sa Yungay Star. Sinasabing ang isang lalaking nagngangalang Jiang Feng ay hinabol at pinatay. Sa huli, kasama ang mga tao ng Yu Clan, sila ay itinulak sa black hole ng isang misteryosong puwersa. Ito ay sinabi na si Jiang Chen na iyon ay napakalakas at may malaking lakas, ngunit napakaraming eksperto mula sa Feather Clan, at sila ay kamangha-mangha na sa huli. Ayon sa aking hinuha, siya ay magkakaroon ng makitid na pagtakas mula sa kamatayan, pumapasok sa black hole, sinasabing kahit ang kataas-taasang Diyos ay hindi makakaligtas. Walang paraan upang mailigtas ito, bagaman hindi ko ito nakita ng aking mga mata. Ngunit narinig ko na maraming tao ang nakakita nito. Panipi. Sumimangot si Jiang Chen. Kung tutuusin, ang taong ito ay isang sabi-sabi lamang. Hindi pa rin talaga niya nakikita ang sarili niyang hangin at sinipsip sa isang black hole. Gayunpaman, minsan akong sumali sa isang paligsahan para mag-recruit ng nobya. Nakita ko ito noon. Ito ang pinakamalaking pamilyang Chen sa Yungay Star. Nakikipagkumpetensya sila sa martial arts para mag-recruit ng mga kamag-anak.
Ang lalaking nagngangalang Jiang Feng ay may ilang pagkakatulad sa kanyang hinalinhan. Panipi. Ang mga salita ng lalaki ay naging mas maingat sa mukha ni Jiang Chen. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao ng mahigpit at mabilis na huminga. Panipi. Yung Yexing, pamilya Chen. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Jiang Chen. Nagkataon lang, siya ay pupuntahan niya. Yungay Star, ang lupaing ninuno ng pamilya Chen. Tila sa pagkakataong ito, makakahanap na siya ng ilang mga pahiwatig. Mali ang pandinig at paniniwalaan ang nakikita. Narinig lamang ito ng taong ito, hindi talaga nakita. Kung nang hindi nakikita si Jiang sa katawan ni Feng, hindi kailanman aaminin ni Jiang Chen na patay na si Fenger. Si Fenger ay napakatalino at ang pinakanakakatakot sa kanyang mga anak. Bagamat siya ay lubos na nag-iisa, hindi siya isang ordinaryong tao. Si Jiang Chen ay nagulat pa rin na kaya niyang pumasok sa Eternal World ng mag-isa. Kahit anong mangyari, mukhang kailangan na niyang sumugod ngayon sa Eternal Night Star. Maraming salamat. Panipi. Tumingin si Jiang Chen kay Tang Wan, ikinulong ang kanyang mga kamao at sinabi. Naglabas siya ng maraming elixir at direktang ibinigay kay Tang Wan, na nagpapakita ng pasasalamat. Panipi. Hindi na kailangang maging magalang. Panipi. Matamis na ngumiti si Tang Wan. You deserve this. Hindi ko masasabing salamat sa iyong kabaitan, kaya hindi na ako magsasabi pa. Kapag bumalik si Jiang Chen sa hinaharap, kung hihilingin niya ang anumang bagay, tiyak na mabubuhay si Jiang Chen, isang makitid na pagtakas upang gawin ang mahirap na trabaho ng isang aso at kabayo. Panipi. Matigas na sabi ni Jiang Chen. Sa iyong mga salita, kapatid na Jiang, nasisiyahan ako. Alam ko na baka pupunta ka sa Yongyexing para mag-imbestiga. Mag-ingat sa daan, mag-ingat, ang pamilya Zhou. Panipi. Pinigyan ni Tang Wan si Jiang Chen ng matalim na tingin at hindi magalang. Iniligpit niya ang elixir at nagkatinginan ang dalawa. Tumigil din si Jiang Chen sa pananatili. Sa Tang Dynasty, sa kasalukuyan, hindi siya dapat manatili, kung hindi. Ang pamilya Zhou ay tiyak na darating para guluhin siya ng sunod-sunod. Okay, see you later. Nagpaalam si Jiang Chen kay Tang Wan, tumalikod at dumiretso sa Dongchen Mountain. Ang hitsura sa mga mata ni Tang Wan ay lubhang komplikado. Masasabi niya na si Jiang Chen ay hindi isang ordinaryong tao. Ang ganoong talento at magandang tao ay nakatakdang lumipat patungo sa isang mas malawak na kalangitan, tahanan sa buong mundo, at isang dragon sa mababaw. Sana mahanap mo na ang anak mo. Bahagyang nanginig ang labi ni Logan, na pabuntong hininga. Ang pamilya Zhou ay handang gumawa ng hakbang. Kung hindi umalis si Jiang Chen sa lalong madaling panahon, posibleng magkagulo muli ang pamilya Zhou at magwalat sa Dongchen Mountain. Maaaring isipin ng isang tao ang pag-aalala ni Jiang Chen para kay Fenger, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nakumpirma ng kanyang sariling mga mata ang pagkamatay ni Jiang Feng, kaya naniniwala pa rin si Jiang Chen na dapat na umiiral pa rin si Fenger sa mundo, ngunit hindi pa rin siya nagkaroon, nahanap ko siya. Ngunit ngayon, mas mabuting umalis sa Datang at Shanchengxing sa lalong madaling panahon. Natakot si Jiang Chen na mapahamak ang pamilya Chen sa oras na ito. Kapag kumilos na si Dong Chenshen laban sa pamilya Chen, tiyak na magiging napakahirap na bagay. At saka, kung may nangyaring mali sa pamilya Chen, tiyak na dulot ito ng siguradong imposibleng umalis si Jiang Chen ng mapayapa. Sa makatuwid, talagang hindi niya maaaring pabayaan si Chen Lu. Pagkatapos bumalik sa Dongchen Mountain, hindi na binalak ni Jiang Chen na manatili pa. Sa sandaling nakilala niya si Chen Lu, handa na siyang sakupin ang mundo, at Yungay Star ang kanyang susunod na hinto. Baka hindi na ako makapaghintay sa messenger mula sa pamilya Chen. Kailangan kong magmadali sa Yungay Star sa lalong madaling panahon, kung hindi, may mangyayari mamaya. Ano man ang pag-aalala o pag-aalala ni Jiang Chen kay Fenger, hindi niya ginawa. Hayaan ang sarili na huminto, bumaba ka at huminto. Sobrang balisa. Balak ng lolo ko na alagaan ka. Sabi ni Chen Lu. Huli na, kailangan ko nang umalis. Natatakot akong magdala ng kapahamakan sa pamilya Chen. Sabi ni Jiang Chen. Magandang ideya, ngunit huli na ang iyong desisyon. Ngayong nakabalik ka na, huwag kang umalis. Shanchengxing ang lugar ng iyong kamatayan. Isang mataas na boses ang lumitaw sa Dongchen Mountain, at si Chen Lu ay lalong kinabahan.
Hindi niya maiwasang huminga. Ang panganib ay darating, at sa loob ng ilang sandali, tila hindi sila makakaalis kahit na gusto nila, Sumimangot si Chen Lu, at ang buong Dongchen Mountain ay naging tensyonado sa oras na ito. Hindi mabilang na mga miyembro ng pamilya ni Chen ang tumingin sa langit, at ang kadiliman ay nagparamdam sa lahat na nahihilo. Madilim na ulap ang gamulong sa lungsod, at ang kalangitan ay nagbago ng kulay. Lahat ng miyembro ng pamilya Chen ay nagmamadaling bumalik. Ang mukha ng lahat ay puno ng solemnidad at hindi sila makapaniwala, dahil ang itim na ulap na ito ay tiyak na hindi isang natural na pagbabago sa panahon, ngunit isang nakakatakot na puwersa na bumalot sa kanila. Dahil dito, ang lahat ay napangiti, gulat na gulat. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganoong bagay sa bundok ng Dongchen. Kahit noong kinubkob sila ng dalawa pang puwersa noong nakaraan, hindi nila naramdaman ang ganitong uri ng pang-aapi. May iba pa bang gustong atakihin tayo sa Dongchen Mountain? Isara mo ang bibig mo, hindi pwede. Kami sa Dongchen Mountain ay walang mga pagnanasa at hinihingi ngayon, at hindi kami lalaban sa anumang puwersa. Ganap na walang darating sa problemahin tayo. Totoo yun, ngunit natatakot ako na kung uupo ang mga tao sa bahay, ang palayok ay manggagaling sa langit. Panipi. Tingnan mo, maraming malalakas na lalaki ang lumilipad sa itaas ng langit. Nanood ang pamilya Chen, tahimik sa tagpong ito, sobrang hirap at gusot sa puso ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Para sa mga ordinaryong tao na tulad nila, basta't hindi sumiklab ang digmaan, hindi mahalaga. Pero minsan ay sumiklab ang digmaan, may mga bangkay sa lahat ng dako, ang trahedya ay hindi ka panipaniwala. Sa oras na ito, biglang itinaas ni Jiang Chen ang kanyang ulo, nanlamig ang kanyang mga mata, nakatingin sa kawalan. Ang dapat na dumating sa wakas ay dumating. Ang tanging alalahanin ni Jiang Chen ay magalit ang pamilya Zhou sa pamilya Chen dahil sa kanya. Ngayon ay tila hindi ito maiiwasan, dahil halos lahat ng mga taong pumunta dito ay mula sa pamilya Zhou. Medyo malakas ang lakas ng pamilya Zhou. Kahit sa buong Tang Dynasty, isa ito sa pinakamahusay. Walang sinuman sa kanlurang Xinjiang ang kanilang kalaban. Ang ganitong labanan ay malamang na isang labanan para sa pamilyang Chen. Kahit na sa huling digmaan sa pagitan ng tatlong angkan, walang panganib ng pagkawasak sa pagkakataong ito. Si Jiang Chen ay may halo-halong damdamin sa kanyang puso at galit na galit, ngunit ang usapin ay umabot sa puntong ito at wala ng ibang paraan. Ang tanging pagpipilian ay ang gumamit ng mga sundalo upang takpan ang tubig at lupa. Ang boses na ito ay yumanig sa kawalan, at si Jiang Chen ay lubos na pamilyar dito. Ito ay kay Zhou Lingyin. Ang matanda sa pamilyang Zhou, si Zhou Lingtang, ay pinatay niya. Tila ang namumuno sa koponan sa pagkakataong ito ay si Zhou Lingyin. At kung si Zhou Lingyin ay maglakas loob na habulin siya sa ganoong kalaking paraan, isa lang ang dahilan, at iyon ay tiyak na kasangkot si Zhou Yun, kung hindi dumating si Zhou Yun, kung gayon maaari niyang ganap na durugan si Zhou Lingyin, ngunit kung sumali ang isang powerhouse sa antas ng nebula, wala siyang kapangyarihang lumaban. Ang trahedya ay mangyayari muli sa oras na ito. Si Jiang Chen ay nakaramdam ng labis na panghihinayang at ang kanyang mukha ay napakalungkot. Sino ang darating? Lumipad palabas si Chen Batian mula sa tuktok ng bundok. Sa oras na ito, umatras na ang kanyang ama. Si Chen Batian ang namamahala sa lahat ng bagay sa Dongchen Mountain. Sa oras na ito, ang lakas ni Chen Batian ay umabot na sa rurok ng Stellar 9th level, ngunit para sa pamilya Zhou, ito ay isang patak lamang sa balde at hindi magkakaroon ng anumang epekto. Chen Batian, yung batang yon sa pamilya Chen noon. Hahaha, hindi ko akalain na pati ikaw ang naging tagapamahala ng pamilya Chen. Ikaw na talaga ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Kakalabas ko lang, but unfortunately, walang makakapigil sa akin ngayon. Panipi. Malamig na sabi ni Zhou Lingyin, nangingibabaw ang kanyang boses, na nagbibigay sa mga tao ng nakakatakot na kapaligiran ng buhay at kamatayan. Senior Zhou. Panipi. Dumilim ang mukha ni Chen Batian at nanginag ang buong katawan, kasama na ang buong Dongchen Mountain, na naging palpitate. Nang pumasok si Chen Batian sa Tang Dynasty para sa pagsasanay, medyo sikat siya. Noong panahong iyon, si Zhou Lingyin ay siya na ang gulugod ng mga pamilya Zhou.
Pagkaraan ng maraming taon, hindi inakala ni Chen Bat-ian na makakatagpo niya si Zhou Lingyin sa Dongchen Mountain, sa panahon ng mabagyong digmaang ito. Senior Zhou, paano ako nasaktan ng Pamilya Chen? Kayo, bakit kailangan ng Pamilya Zhou na magpakilos ng napakaraming tropa? Kung mag-uutos ang ating mga nakatatanda, tayo, ang Pamilya Chen, ay gagawa ng hirap ng mga aso at kabayo. Bakit kailangan nating gawin ito? Panipi. Sabi ni Chen Bat-ian sa mahinang boses. Para sa kanya, nandito lang ang lalaking ito para magtayo ng hukbo para parusahan ang mga tao. At saka, sa ganoong malaking labanan, wala siyang ideya kung ano ang layunin ng kabilang partido. Kababalik lang ni Jiang Chen, at siya ay hindi pa nagkikita. Gumawa ng isang harapang pagkikita. Ang bilis ng Pamilya Zhou ay napakabilis na kahit si Jiang Chen ay hindi inaasahan na siya ay gumawa ng mga kaayusan sa orihinal, ngunit ngayon ay tila huli na ang lahat. Para sa lahat ng ito, hanggat si Zhou Yun ng Pamilya Zhou, kung kikilos siya, ang buong Dongchen Mountain ay hindi maiiwasang maging dagat ng apoy, at hindi mabilang na mga tao ang mamamatay ng walang libing. Kung ang digmaan sa Dongchen Mountain muling nag-aapoy, kung gayon ang bilang ng mga taong mamamatay ay hindi lamang unang milyon. Ang poster ni Chen Bat-ian ay medyo mababa na. Kung tutuusin, sa panahong ito, mas malakas ang mga tao. Ang pamilyang Zhou ng dinastiyang Tang, sa ang buong Changchengxing, ay wala. Ang pamilyang gustong lumaban sa kanila ay maaari lamang maghanap ng kamatayan. Ngayon ang mga tao ng Pamilya Zhou nagsama-sama silang lahat, at napakaraming malalakas na lalaki sa paligid nila. Ang lakas ng ilang tao ay nagpasigla kay Chen Bat-ian na sasakal. Kung nakipag-away siya sa mga ito, baka hindi siya makatagal kahit isang galaw. Ito ang pagkakaiba ng lakas. Kay Ama bagamat ang kanyang lakas ay umabot na sa kalahating hakbang na antas ng nebula at naging matatag, siya ay pumasok lamang sa pag-iisa at hindi maabala sa loob ng maikling panahon. Ngunit sa madaling salita, kahit na ang kanyang ama ay lumabas sa pag-iisa para harapin sila, halos walang pagkakataong manalo. Ang isang Zhou Lingyin ay sapat na upang ang kanyang ama ay hindi makalaban. Sa napakaraming tao, malamang na magdulot sila ng sakuna sa Dongchen Mountain. Kaya naman, ginawa ito ni Chen Bat-ian para humingi ng awa para sa kanyang mga tao. Kahit medyo mapagpakumbaba siya, ayos lang. Hanggat ang Pamilya Zhou ay hindi kaaway ng Dongchenshan, siya ay magiging amataba. Oh, talaga. Sa kasong ito, ayoko nang makipag-away ulit at gumawa ng mas maraming krimen. Ibigay mo si Jiang Chen. Hanggat ibibigay mo sa Dongchen Mountain si Jiang Chen, hinding-hindi ka gagawing mahirap ng aking pamilyang Zhou. Kung hindi, papatayin kita ng walang awa. Bahagyang ngumiti si Zhou Lingyin, ngunit ang malamig at nakamamatay na aura sa kanyang mga mata ay nagulat kay Chen Bat-ian. Ano? Jiang Chen. Nagulat si Chen Bat-ian. Hindi niya inaasahan na ang target ng Pamilya Zhou sa oras na ito ay si Jiang Chen. Si Jiang Chen ang kanilang dakilang benefactor sa Dongchen Mountain. Kung ibibigay niya sa kanila si Jiang Chen, hindi siya isang taong walang utang na loob, meron na. Ngunit kung sasabihin mong hindi, ang iyong Dongchen Mountain ay maaaring mahulog sa isang buhay at kamatayang krisis, at hindi mabilang na mga inosenteng tao ang magiging kanya na kumpay. Si Chen Bat-ian ay may halo-halong damdamin sa kanyang puso, kahit na medyo nababalisa. Bagamat siya na ngayon ang pinuno ng buong Dongchen Mountain, ngayon lang niya nalaman ang tungkol sa pagbabalik ni Jiang Chen, at si Jiang Chen ay nakasakit ng isang higanti tulad ng Pamilya Zhou ng Tang Dynasty. It was really let Chen Bat-ian find it unbelievable. Gayunpaman, hindi pa rin magawa ni Chen Bat-ian ang isang bagay bilang pagtataksil sa kanyang benefactor. Ito, Senior Zhou, may hindi pagkakaunawaan ba dito? Si Jiang Chen ang savior natin sa Dongchen Mountain. Hindi ko nga alam kung nasaan siya ngayon. Bakit mo nasabi ito? Napakapangit ng mukha ni Chen Bat-ian. Tuldok. Bagamat hindi pa sumiklab ang digmaan, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay naging medyo madilim. Ang panggigipit ng mga taong ito sa kanila sa Dongchen Mountain, ang hindi nakikitang kapangyarihan ng malalakas, kaya't hindi siya naglakas loob na gumawa ng kahit kaunting hakbang. Hindi pagkakaintindihan. Ha. Nakakatawa talaga. Ang panganay kong kapatid na si Zhou Lingtang, ang pinakamatanda sa pamilya naming Zhou, ay pinatay ni Jiang Chen.
Sinasabi mo ba sa akin na ito ay hindi pagkakaunawaan? Natatawang sabi ni Zhou Lingyin. Ang buong Dongchen bundok ay tila narinig nilang lahat ang walang pigil ng ngiti ni Zhou Lingyin. Huminga ng malalim si Chen Batian, puno ng takot at pagkabigla ang kanyang mga mata. Sino si Zhou Lingtang? Iyon ay isang mas nakakatakot na pag-iral kaysa kay Zhou Lingyin. Ang pinakamatandang elder ng pamilya Zhou ay isa sa mga nangungunang tao sa Tang Dynasty. Kahit na siya ay malayo sa kanlurang Xinjiang, kilalang-kilala ni Chen Batian si Zhou Lingtang sa kanyang puso, isang walang katulad na tao, isang malakas na tao ang talagang pinatay ni Jiang Chen. Ito ay masyadong hindi ka panipaniwala. Speechless ka ba? Ayokong i-provoke ang digmaang ito. Napakabait niyo sa Dong Chenshen. Sa kasamaang palad, kayo ni Jiang Chen ay may sinumpaang relasyon, kaya hindi maiiwasan ang labanan ngayon. Kung Jiang Chen hindi lalabas, mawawasak si Dong Chen. Hinawakan ni Zhou Lingyin ang sibat sa kanyang kamay at direktang itinutok ito kay Chen Batian. Naramdaman ni Chen Batian na siya ay ganap na nakalock. Hindi siya makatagal ng 3 galaw laban sa napakalakas na kaaway. Isa siyang half-step na nebula-level expert. Oo, hindi ko alam kung kailan at gaano katagal bago ito maabot. Ngayon ang buong bundok Dongchen ay tahimik. Ang labanang ito ng buhay at kamatayan ay tila hindi maiiwasan. Ang espada ay nakalagay na sa kanilang mga leeg. Kuya Jiang Chen, umalis ka na agad. Sabi ni Chen Lu na may mababang ekspresyon. Nakatingin sa kanyang ama at pamilyang Zhou na naghaharap sa langit, si Chen Lu ay naiinip. Umalis. Kung aalis ako, mamamatay kayong lahat. Hindi mo ba ako itinatakda para sa kawalan ng hustisya? Mapait na ngumiti si Jiang Chen at umiling. Anuman ang resulta, wala siyang pagpipilian sa pag-atras mula sa labanang ito. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa Dongchen Mountain. Ito ay ganap na isang personal na sama ng loob sa pagitan niya at ng pamilya Zhou, kaya ayaw ni Jiang Chen na iduwit ang pamilyang Chen. Ngayon ang pamilya Zhou ay masyadong mabilis, kaya siya na lang pasibo ipagtanggol. Kami sa Dongchen Mountain ay iniligtas mo lahat. Kapatid na Jiang Chen, hindi mo kailangang magdala ng anumang pasanin. Makakaalis ka kaagad. Kahit mamatay tayo, dapat nating protektahan ang lupang nasa ilalim ng ating mga paa. Ang Dongchen Mountain ay atin. Kami wala akong mapupuntahan. Ang determinasyon ni Chen Lu ay lubos na nagpakilos kay Jiang Chen, ngunit ang usapin ay dumating sa puntong ito, at hindi siya makakatakas ng mag-isa, maaari lamang niyang harapin ito. Personal na dumating ang mga tao mula sa pamilya Zhou. Gusto niyang umalis dahil lang sa gusto niyang umalis. Baka may tinatago si Zhou yun ngayon. Umaatras. Tiyak na hindi iyon ang karakter ni Jiang Chen. Siya ay hindi kailanman naging mahiyain sa maraming laban. Kahit na mamatay si Jiang Chen, mamamatay siya sa larangan ng digmaan. Naiintindihan niya ang mabuting hangarin ng pamilya Chen. Ang isang lalaki ay dapat na matapang na tiisin ito. Kung hindi, hindi ba siya magiging duwag? Ano ang pinagkaiba nila sa mga tandang at magnanakaw ng aso? Kung ang pamilya Zhou ang mga master ng hustisya, hindi sila gagawa ng aksyon laban sa pamilya Chen, ngunit ngayon ang pamilya Zhou, malinaw na nasakop niya ang pamilya Chen at gusto niyang gamitin ang kanyang sarili para pilitin ang pamilya Chen na mahulog sa digmaan. Ito ay isang bagay na hindi pinayagan ni Jiang Chen. Ito rin ang tahanan ko. Nagulat si Chen Lu sa sinabi ni Jiang Chen. Sa sumunod na sandali, lumipad na si Jiang Chen sa tuktok ng asul na ulap at tumabi kay Chen Batian. Jiang Chen, ikaw. Dumilim ang mukha ni Chen Batian. Nang lumabas si Jiang Chen, hindi ba siya naghahanap ng kamatayan? Ang isang tao ay nagtatrabaho at isang tao ang may pananagutan. Ang aking mga gawain ay walang kinalaman sa pamilya Chen. Ang taong gusto mong harapin ay ako, kaya't huwag mong ipahiya ang pamilyang Chen. Si Jiang Chen ay mukhang seryoso. Tuldok. Anong matuwid na Bo Yuntian, Jiang Chen, talagang minamaliit kita. Kung alam ko lang ngayon, bakit ko pa gagawin ito sa simula pa lang? Pinatay mo ang aking panganay na kapatid, at sa pagkakataong ito tayong 7 magkakapatid ang maghihiganti sa kanya. Ang pamilya Zhou, talagang hindi namin pababayaan ang sinumang gustong yerokan ang aming dignidad. Ang puot sa pagitan ng magkapatid na lalaki ay hindi mapagkakasundo, kaya tapusin na natin ito ngayon.
Sabi ni Zhou Lingyin sa malalim na boses, ayaw din niya na lumaban hanggang kamatayan kasama ang pamilya Chen, kahit na ang pamilya Chen ay hindi kasing husay nila, ngunit pagkatapos ng digmaan, tiyak na sila ay magdaranas ng matinding pagkatalo ng mga halimaw, kaya ang pagpatay sa angkan ay tiyak na wala silang gagawin maliban kung talagang kinakailangan. Ang tanging taong hinahanap ng pamilya Zhou ay si Jiang Chen. Hanggat nagpapakita si Jiang Chen, magiging madali ang lahat. Napakalaki ng pamilya Chen na hindi malito sa akin ang buhay at pagkamatay ng milyon-milyong tao. Ako na lang mag-isa ang magtitiis sa mga gawain ko at wala akong kinalaman sa pamilyang Chen. Lahat, tumalikod. Napatingin si Jiang Chen kay Chen Batian at sinabing, may iba pang gustong sabihin si Chen Batian, ngunit natakot siya pabalik ng mga mata ni Jiang Chen. Ngayon lang niya nalaman na ang lakas ni Jiang Chen ay umabot sa kalahating antas ng nebula. Hindi nakakagulat na nagawa niyang patayin ang elder ng pamilya Zhou. Kuya Jiang Chen. Nagmamadaling sumugod si Chen Lu, ngunit pinigilan siya ni Chen Batian. Dahil sinabi na ito ni Jiang Chen, hindi na niya kailangang tumawid sa maputik na tubig na ito. Hindi sa pagiging makasarili ni Chen Batian, ngunit napakaraming tao sa buong Dongchen Mountain. Wala na siyang choice. Kami hindi maaaring kunin ang milyon-milyong tao sa buong Dongchen Mountain bilang taya. Kung hindi papansinin ng pamilya Zhou ang lahat, ang lugar na ito ay magiging isang ilog ng dugo. Sa sandaling ito, napagkasunduan na ni Jiang Chen at ng pamilyang Zhou. Mabuti na lang at makakaiwas ang pamilya Chen sa bagay na ito. Kahit na nakonsensya siya, walang pagpipilian si Chen Batian. Minsan, bilang isang superior na tao, kahit na gumawa ka ng isang bagay na labag sa moral na mga prinsipyo sa iyong puso, paano kung hahayaan mo na lang ang iyong sarili na pasanin ang lahat ng kahihiyan? Ang kailangan lang niyang gawin ay protektahan ang milyon-milyong tao sa Dongchen Mountain. Ang kakayahan ni Jiang Chen na sumulong sa kritikal na sandali ay nangangahulugan na naisip na niya ang lahat ng ito, at talagang hindi niya maaaring hayaang masayang ang mga iniisip ni Jiang Chen. Bagamat ang kasalukuyang pamilyang Chen ay tila naging dominanteng pamilya sa kanlurang Xinjiang, mayroon pa ring hindi maibabalik na agwat sa pamilya Zhou. Kung ang isang itlog ay tumama sa isang bato, ang kalalabasan ay isang bagay na hindi nila kayang bayaran. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa lahat. Bahagyang itinaas ni Jiang Chen ang gilid ng kanyang bibig at sinulyapan si Chen Lu, ngunit ang mga mata ni Chen Lu ay puno ng pagkabalisa. Si Jiang Chen ay nakaharap sa 7 master mula sa pamilya Zhou, 7 major masters. Lahat sila ay half-step nebula level, na masasabing nagpakilos sa lahat ng kapangyarihan ng pamilya Zhou. Lahat ng ito ay tungkol sa iyo. Gusto kong makita kung paano ka makakalabas sa Dongchen Mountain. Nasa iyo ang lahat. Kung mamatay ka, matatapos na ito. Nakangiting sabi ni Zhou Lingyin, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Desidido akong ipaghiganti ang panganay kong kapatid at kumilos. Seryosong sabi ni Zhou Lingfu. Sa likod nilang dalawa, may 5 half-step na nebula level na eksperto. Bagamat hindi ganoon kalakas ang kanilang lakas, bilang sa kanila, lahat sila ay lakas ng pamilya Zhou. Well, ang laban na ito ay para lang patayin si Jiang Chen ng walang awa. 7 at kalahating hakbang na antas ng nebula ang bumalot sa tagiliran ni Jiang Chen. Naramdaman ni Chen Batian na namamanhid ang kanyang anit. Ang kapangyarihang iyon ay lubos na hindi kapanipaniwala. Ito ay karapat-dapat na maging isang pamilya sa Tang Dynasty. Ang kanilang pamilya, hindi ko alam sa anong edad, maaaring napakaraming eksperto sa antas ng nebula sa kalahating hakbang. Sa madaling salita, hanggat mayroong isang eksperto sa antas ng nebula, agad natataas ang status. Nakakalungkot na napakaraming mahuhusay na disipulo ang umalis sa lupang ninuno ng pamilya Chen sa paglipas ng mga taon, ngunit wala sa kanila ang nakabalik sa kanilang pamilya sa huli. Kung hindi, ang Dongchen Mountain ay hindi magiging malungkot, at ang puso ni Chen Batian ay hindi maiiwasan maging medyo malungkot. Lulo, kapag nakakuha ka ng magandang pagkakataon sa lupang ninuno ng pamilya Chen sa hinaharap at nagtagumpay sa iyong paglilinang, kailangan mong bumalik sa iyong bayan ng may karangalan. Hinding-hindi titigil dito ang pamilya naming Chen. Sabi ni Chen Batian sa malalim na boses, na may titig sa kanyang mga mata, puno ng pag-asa.
Ngunit sa oras na ito, paano makikinig si Chen Lu sa mga salita ng kanyang ama? Tanging kapatid na si Jiang Chen ang nasa kanyang mga mata. Kung hindi pupunta si kapatid na Jiang Chen, hinding-hindi rin ako pupunta. Sabi ni Chen Lu na nagngangalit ang mga ngipin. 7.5 hakbang na antas ng nebula, bagaman ang lakas ni Jiang Chen ay napakalakas, ngunit ang labanang ito, natatakot ako, ang mga pagkakataon ay masama. Si Chen, ba't iyan ay puno ng emosyon? Anak, huwag sisihin ang iyong ama sa pagiging makasarili. Kailangan ko ring gawin ito, tanging sa paggawa nito tayo ay magiging karapat-dapat sa milyon-milyong matatanda sa Zhejiang. Bilang isang ama, bakit ayaw mong ayalay ang iyong buhay at dugo alang-alang sa pagkakaibigan? Ngunit ako ang gulugod ng buong bundok, Dongchen. Ang lolo mo ay kasalukuyang nag-iisa, ano ang magagawa ko? Malamig na tumingin si Jiang Chen. Sa pagharap kay Zhou Lingyin at sa iba pa, ang lakas ng 7 taong ito ay halos katumbas ng kanyang sarili. Ngunit sa sandaling ito, ang pinakakinakabahan niya ay si Zhou Yun. Kung hindi dumating si Zhou Yun, magagawa niya lumalaban pa rin hanggang kamatayan, ngunit kapag dumating na si Zhou Yun, maaaring mabaligtad kaagad ang sitwasyon. Malubhang nasugatan ba ang iyong ninuno at natatakot na sumama? Hahaha, panipi. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Huwag kang mag-alala, malapit nang palayain ang ninuno. Ang panganay kong kapatid ay isinakripisyo na ng ninuno para maging ikasampung makalangit na papay. Pagdating ng panahon, depende kung saan ka makakatakas. Kahit na muling lumitaw ang taong iyon, tiyak na hindi makakatakas. Maaaring ito ang kalaban ng ninuno. Ang 10 Heavenly Puppet ang ultimate puppet technique ng ninuno. Mahirap talunin ang mga Diyos. Pero sapat na kaming 7 magkakapatid. Wala na. Kailangan ng ninuno na kumilos. Pagdating ng panahon, ang ninuno ay darating para pahalagahan ang ating mga kakayahan. Isa itong obra maestra. Ngumisi si Zhou Lingyin. Sumimangot si Jiang Chen, alam sa kanyang puso na ang pamilyang Zhou na ito ay talagang kasuklam-suklam. Iniligtas pa nga ng Zhou Yun na ito ang kanyang sariling mga juniors para sa kanyang Heavenly Puppet Technique, ngunit mayroon lamang siyang katawan ng kalahating hakbang na nebula-level powerhouse. Kung isakripisyo niya ang kanyang sarili para maging isang Heavenly Puppet, ang kanyang lakas ay maaaring hindi maisip. Ang Heavenly Puppetry na ito ni Zhou Yun ay lubhang kakaiba. Kung hindi niya kayang patayin ang lahat ng mga taong ito sa pagkakataong ito bago siya lumabas at kumpletuhin ang sakripisyo, marahil ay siya rin. Mahirap. Wala nang masyadong oras para kay Jiang Chen. Gawin mo, tingnan ko. Ngayon ang kanilang pinakamalaking pag-asa ay ang magtiwala sa kanilang mga ninuno. Hanggat ang kanilang ninuno na si Zhou Yun ay dumating sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay mababago nila ang takbo ng digmaan. Noong una ay naisip nila na kahit na hindi nila kayang patayin si Jiang Chen ng 7.5 hakbang ng nebula level, mapapatay nila siya. Mahirap gumalaw kahit 1 pulgada. Ngunit sinong mag-aakala na ang kapangyarihan ni Jiang Chen ay muling nag-refresh ng kanilang pangunawa. May mga tao pa rin na maaaring maging napakalakas. Sila rin ay kalahating hakbang na nebula level. Bakit sila gagawing miserable ni Jiang Chen? Hindi natin dapat pahintulutan siyang samantalahin tayo. Sapat na ang kalahating oras. Malapit nang dumating ang ninuno. Maging ang hari ng langit ay hindi na siya mailigtas sa oras na iyon. Solemn na ang boses ni Zhou Lingfo, at ang 7 tao na ngayon ang nagsimulang lumipat sa defense mode, pagkatapos ng pag-atake, sa ilalim ng malakas na pang-aapi ni Jiang Chen, ayaw na nilang patayin, ngunit gusto nilang hindi matalo. Ngunit napakalakas pa rin ang epekto ng borderless sword sa kanila. Sa unang pagkakataon, ipinakita ni Jiang Chen ang gayong dominanteng kapangyarihan. Halos maabot na ng 7 sa kanila ang rurok ng kanyang lakas, ngunit ang lakas ng espada ni Jiang Chen, ngunit ito ay medyo nakakatakot. Ang isang espada ay mas malakas kaysa sa isa, at ito ay nagiging mas malakas kapag ito ay malakas. Ngayon ay tila lahat ng mga ruta ng pagtakas ng 7 tao ay naharang. Ako muna ang bitag sa iyo. Si Jiang Chen ay walang intensyon sa pagpatay sa oras na ito. Sa 7 taong ito na nagsanib puwersa, napakahirap pa rin para sa kanya na patayin ang isa sa kanila, kaya't maaari niyang patayin muna ang 7 taong ito. Nakulong sa pormasayon, gumawa ng panibagong plano.
At gaya ng inaasahan, malamang napapunta na ang matandang Maltong si Zhou Yun. Kung hindi siya nagplano ng maaga at gumawa ng mga pagbabago ng maaga, tiyak na siya ang namatay sa Dongchen Mountain ngayon. Nakapagtataka ang bilis ni Jiang Chen. Patuloy siyang nag-aayos ng mga porma sayon sa isang kisap mata, at tahimik na nakulong ang lahat ng 7 miyembro ng pamilya Zhou sa mga porma sayon. Wala pang isang tasa ng tsaa, nalaman nilang ganap na nawawala si Jiang Chen. Bakas ng alikabok. Paano ito nangyari? Ito ay isang nakakalito na porma sayon. Paano ito posible? Ang taong ito ay maaari ding gumamit ng mga porma sayon. Panipi. Kami ay nakulong niya. Si Zhou Lingfo ay nababalisa, ngunit sa 7 tao, walang sinuman ang maaaring masira ang porma sayon, pamamaraan. Umatras si Jiang Chen, at nabuo ang maze formation. Ngayon ang layunin niya ay bumuo ng malaking formation sa buong Dongchen Mountain. Sa ganitong paraan lang niya makakayanan ang pag-atake ng Nebula-level powerhouse. Kung hindi, gagawin niya ito, imposibleng talunin si Zhou Yun. Ang malalakas na bundok at aura ng Dongchen Mountain ay maaaring palakasin ang porma sayon, kaya kasama ang Dongchen Mountain bilang kanyang likuran, si Jiang Chen ay may kumpiyansa. Nang makita ang 7 Panginoon ng pamilya Zhou na naglalabas ng kanilang mga ngipin at kukusahing papawid, ang mukha ni Chen Bat-ian ay naging napakapangit at puno ng pagkabigla. Ito ba ay isang maze? Lahat ba sila ay nakulong? Napatingin si Chen Bat-ian kay Jiang Chen. Not bad. Tumango si Jiang Chen. Ngunit ngayon ay nasa kalsada na ang mga ninuno ng pamilya Zhou, at walang sinasabi kung kailan sila darating. At saka, kalahating oras lang silang mabibitag ng pormasyong ito. Makalipas ang kalahating oras, malamang ay makakatakas na sila. Ngayon kailangan ko ng 10 milyong origin stones, at sana ay matulungan ako ng aking mga nakatatanda. Tanging sa buong Dongchen Mountain, umaasa sa aura ng tamang oras at lugar, maaari akong maglatag ng mas malakas na porma sayon upang harangin ang mga ninuno ng ang pamilyang Zhou, sa ganitong paraan lamang maliligtas ang bundok Dongchen. Kakaiba ang kinikilos niya. Kahit na umalis na ako ngayon, nag-aalala akong ilalabas pa rin niya ang galit niya sa buong Dongchen Mountain. Malaki ang posibilidad na maapektuhan ka pa rin ng mga oras na iyon, kaya ang pag-set up ng formation na ito ay mapipigilan siya, mula sa pag-atake sa Dongchen Mountain. Sa ganitong paraan, makakaalis ako ng may kapayapaan ng isip. Sabi ni Jiang Chen. Panipi. Okay. Jiang Chen, hindi mo kailangang makaramdam ng pressure. Bubuksan ko ngayon ang treasure house ng pamilya naming Chen at ibibigay ang lahat ng origin stone sa iyo. Kahit na nandito ang tatay ko, sa tingin ko hinding-hindi niya tumanggi. Para mailigtas ang pamilya namin ni Chen, muntik na naming ibigay ang aming buhay. Ang aming Dongchen Mountain ay maaaring magpatuloy hanggang ngayon dahil lamang sa iyong pag-iral. Ngayon sa oras ng buhay at kamatayan, ikaw ay para pa rin sa aming Dongchen Mountain. Paano masyado tayong ignorante? Panipi. Nang matapos magsalita si Chen Bat-ian, kinuha niya si Jiang Chen at nagmadaling pumunta sa treasure house ng pamilya Chen. Nang walang karagdagang pagkaantala, wala nang dapat sayangin. Kinuha ni Jiang Chen ang 10 milyong source mula sa treasure house ng pamilya Chen. Pato, halos lahat ng ipon ng pamilya Chen, kahit si Jiang Chen ay naramdaman na siya ay medyo bibinga ng leon. Ngunit kung hindi, wala siyang pagkakataong manalo. Sa sapat na origin stone, mapuko niya ang aura ng buong Dongchen bundok at nagtayo ng napakalakas na defensive formation. Kung hindi, ang ninuno ng pamilya Zhou ay tiyak na hindi susuko. Ang galit ng pamilya Zhou ay ilalabas sa buong pamilya Chen. Iyon ay isang hindi maisip na sakuna. Sa madaling salita, nais ni Jiang Chen na bumuo ng isang ganap na protection na network upang matiyak ang katatagan ng Dongchen Mountain, upang siya at si Chen Lu ay makaalis ng may kapayapaan ng isip at pumunta sa Yungay Star, ay katumbas ng pagbitag sa buong Dongchen Mountain sa kawalan ng katarungan. Brother Jiang Chen, mag-ingat. Panipi. Nang malapit nang lumipad si Jiang Chen sa hangganan ng Dongchen Mountain upang mag-set up ng isang formation, hinawakan ni Chen Lu ang kamay ni Jiang Chen ng mahigpit. Sa sandaling ito, tiyak na ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Huwag mag-alala. Tuldok. Panipi.
Si Jiang Chen ay tumalikod at naging isang stream ng liwanag, na lumilitaw sa hangganan ng Dongchen Mountain. Ang defensive formation na itinakda ni Jiang Chen sa pagkakataong ito ay sinaliksik ng kanyang sarili. Ayon sa heograpiya at anyong lupa ng Dongchen Mountain, dahil ito ay mayaman sa mga produkto at hindi mabilang ang tuloy-tuloy na daloy ng pinagmumula ng enerhiya ay nagsisiguro na ang Dongchen Mountain ay may mga natatanging tao. Ang alan-alon na lupain ng Dongchen Mountain ay ang pinakamalaking kalamangan. Ito ay nagbibigay daan sa pinagmumula ng enerhiya na patuloy na dumaloy at bumuo ng isang malakas na supply para sa pagbuo, at hindi ito nagiging sanhi ito ay gumuho. Kumokonsumo ng labis na mapagkukunan ng enerhiya. Kapag ang Porma Sion ay hindi na-activate, halos walang pinagmumula ng enerhiya ang natupok, ngunit sa sandaling ito ay na-activate, ang Dongchen Mountain, na nagpapasigla sa libu-libong milya ng mga bundok at ilog, ay dadaloy ang lahat ng pinagmumula ng enerhiya upang bumuo ng isang network ng enerhiya. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang proteksyon na Porma Sion ay natural na nabuo. Kung wala siyang makapangyarihang Porma Sion bilang batayan, hindi maglalakas loob si Jiang Chen na mag-eksperimento. Bukod sa kanya, hindi maiisip ni Jiang Chen ang ibang tao sa mundo na nang ahas na maglagay ng proteksyon sa napakalawak na lugar, na may libu-libong milya ng mga bundok at ilog. Ang pagbuo ng bundok ay medyo nakakatakot din para kay Jiang Chen. Bukod dito, dapat itong makumplito sa loob ng kalahating oras, na mahirap ding gawain para kay Jiang Chen. Kapag nabigo siya at ang buong taga-bundok Dongchen ay maaaring masira. Pagdating ng mga ninuno ng pamilya Zhou, tiyak na maglulunsad sila ng opens iba sa Dongchen Mountain. Walang duda tungkol dito. Ang kalahating oras ay hindi mahaba o maikli. Si Jiang Chen ay gumugol ng maraming pagsisikap at sa wakas ay natapos ang pagbuo ng pagprotekta sa bundok sa Dongchen Mountain sa oras na ito. Sa wakas tapos na. Nakahinga ng maluwag si Jiang Chen. Sa oras na ito, isang kulog ang sumabog sa kalangitan, at isang pamilyar na figure ang bumaba muli mula sa siyam na langit at lumitaw sa tuktok ng langit. Jiang Chen, sa pagkakataong ito, hayaan mo akong makita kung saan mo gustong tumakbo. Ang nakakatakot na tunog ay yumanig sa mundo, at ang buong Dongchen Mountain ay tila nasa bingit ng pagguho. Pinalot ng invisible pressure ang kalangitan, at walang nang ahas na baliwalain ito. Ang buong Dongchen Mountain ay parang nakaharap sa isang mabigat na kaaway. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Chen Batian, at ang kanyang isip ay lubhang nayanig. Para sa kanya, ang nakakatakot na aura na ito ay nag-iwan sa kanya ng walang kakayahang lumaban, o kahit na anumang pagnanasa. Kuya Jiang Chen. Tumingin si Chen Lo kay Jiang Chen, nakaramdam ng higit na pag-aalala. Puno ng gulat ang mukha ng lahat. Parang nalock ang kanilang kalangitan. Sa oras na ito, sino ang matatakot? Kung ikukumpara sa orihinal na labanan sa Western Xinjiang, tila mas nakakatakot pa. Hindi pa nagtagal, ang mga tao sa Dongchen Mountain ay nakaranas ng buhay at kamatayang digmaan. Hindi mabilang na mga tao ang namatay sa digmaan, ang kanilang mga tahanan ay nawasak, at ang lahat ay nasa matinding kahirapan. Sa oras na ito, nais lamang nilang mamuhay ng maayos at muling itayo ang kanilang bahay, ngunit hindi nila inaasahan na. Ngayong bumalik na ang malakas na tao, lumitaw muli ang krisis sa Dongchen Mountain, at maaaring mas trahedya pa ito kaysa sa huling pagkakataon. Ang bawat isa ay patuloy na nagdarasal sa kanilang mga puso, umaasang makatakas sa sakuna na ito. Ang buhay ay tumatagal ng isang taglagas, at maraming tao ang nabubuhay ng libu-libong taon. Ang ilang mga tao ay maaaring namatay sa pagitan ng langit at lupa sa loob lamang ng ilang dekada. Walang sino man ang makakagarantiya na maaari silang maging isang evergreen tree magpakailanman, tulad ng Dongchen Mountain. Tulad ng lahat ang mga tao, may tumatanda at may namamatay sa aksidente. Sa panahon ngayon, ang mga taga-bundok Dongchen ay nasa panganib sa kanilang sarili, at mas mabuting mamatay kaysa mabuhay. Kung maaari silang maging mapayapa sa buhay na ito, sino ang magnanais na maging walang tahanan? Ang taong ito ay, pulong ni Chen Batian. Sa itaas ng kawalan, ang asul na balabal na figure na si Zhou Yun ay nakatayong may pagmamalaki sa kalangitan, malamig na tumingin at hindi tumitingin sa sinuman. Siya ang ninuno ng pamilya Zhou, Zhou Yun.
30,000 taon na ang nakalilipas, siya ang numero 1 henyo ng Tang Dynasty. Nakita ko ang kanyang estilo noong pumunta ako sa Tang Dynasty para sa pagsasanay. Tumingin ang matanda ni Yu Chen sa mukha niya. Tuldok. Malungkot niyang sabi na puno ng gulat at kilabot. Isa siyang taong nakatayo sa tuktok ng pyramid noon, pabayaan na ngayon. Mawawala na ba talaga ang bundok Dongchen natin sa pagkakataong ito? Napakalakas. Talaga ng lalaking ito. Pakiramdam ko ay maaari niyang sirain ang buong bulubundukin natin sa isang saglit. Panipi. Nakatadhana ba tayong walang pagkakataon? Nandyan ka ba? Sa pagitan ng buhay at kamatayan, tila wala na tayong magagawa. Ang Dongchen Mountain ay maaaring maging lupain ng abo at usok sa lalong madaling panahon. Hindi mabilang na mga tao sa Dongchen Mountain, kasama ang pamilyang Chen, ang kanilang mga mukha ay mapula, at ang napakalaking kahulugan na ito, ng pang-aapi ay hindi maisip. Ang matandang lalaki noong mga panahong iyon ay naging maladyos na pag-iral, kaya sinasamba siya ng mga tao. Ancestor of the Zhou family. Zhou Yun. Matalas ang mga mata ni Chen Bat-ian, ngunit puno ng kalungkutan ang kanyang puso. Narinig na niya ang pangalang ito noon, ngunit hindi niya inaasahan na siya pala ang nasa kabaligtaran, panig ng pamilya Chen sa oras na ito. Sa oras na iyon, si Zhou Yun ay lubhang sikat at hindi magagapi sa dinastiyang Tang. Matapos maabot ng kanyang lakas ang kalahating hakbang na antas ng nebula, nawala siya sa mundo. Ngayon ay tila ang kanyang lakas at prestihiyo ay maaaring umabot sa mas mataas na antas kaysa dati, sahig. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa lahat. Mahinang sabi ni Jiang Chen, na may ngiti sa kanyang mga labi, medyo gamaan ang loob, at si Zhou Yanxi, nagkatinginan sila ng walang takot. Jiang Chen, hindi ko inaasahan na ikaw, isang apo ng pagong, ay maglalakas loob na manatili sa Changchengxing. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo. Pinatay mo ang napakaraming tao sa aking pamilya Zhou, at tiyak na tatapusin kita. Ngayon, tingnan natin kung sino ang makakaligtas sa iyo. Tumayo si Zhou Yun na nakatali ang mga kamay at buong pagmamalaki na tumingin kay Jiang Chen at sinabing, "Hindi mo kailangan ng sinuman, sapat na ako." Sabi ni Jiang Chen. Ha. Malakas na tumawa si Zhou Yun. Ikaw lang. Masyado mo talagang pinahahalagahan ang iyong mga kakayahan. Patuloy na umiling si Zhou Yun, puno ng pang-aalipusta. Sa oras na ito, si Zhou Lingyin at ang iba pa ay nakalusot din sa maze ni Jiang Chen. Nang makita ang hitsura ng kanilang ninuno, sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag, kaluwagan, ngunit ang dalamhati sa kanilang mga puso ay lubos din. Kung tutuusin, hindi nila natapos ang gawaing itinalaga sa kanila ng kanilang mga ninuno, at halos mamatay sa kamay ni Jiang Chen. Nagkatinginan ang lahat, labis na nahihiya. Sa pamamagitan lamang ng pinakamahusay na pagsisikap ng lahat maaari silang magtagumpay. Siya ay lumabas sa maze na itinakda ni Jiang Chen. Ancestor. Sabi ni Zhou Lingyin sa mahinang boses, hindi man lang nangangahas na tumingin sa kanyang ninuno. Isang bangkos ng basura, ha? Kumunat ang noo ni Zhou Yun, ngunit ayaw niyang makita ang grupong ito ng basura ngayon. Iisa lang ang tao sa kanyang mga mata, at iyon ay si Jiang Chen. Siya ay pinalaya mula sa pag-iisa at nagkaroon ng isinakripisyo upang maging ikasampung Heavenly Puppet, kahit na muling lumitaw ang powerhouse na iyon sa antas ng nebula, tiyak na magiging matatag siya tulad ng Mount Tai. Si Zhou Lingyin at ang iba ay nanginginig sa gilid, hindi nang ahas na magsalita. Gayunpaman, ang ninuno ay narito sa oras na ito, na panahon din ng pagkamatay ni Jiang Chen, kaya hindi na sila kailangan. Kailangang mabawi ang mukha ng pamilya Zhou. Higit pa rito, sa pagkakataong ito ay nanggaling sila sa Tang Dynasty. Kung hindi sila makabalik, sila ay magiging katatawanan ng buong Changchengxing. Ngunit sa ninuno dito, tiyak na hindi na kailangang mag-alala tungkol dito, ngunit ang kanilang imahe sa puso ng ninuno ay bumaba ng isa pang antas. I want to see how you can be so conceited. Today, I will kill you to correct the power of my Zhou family. Si Zhou Yun ay humakbang pasulong, sa itaas ng kawalan, na may kapangyarihan ng isang tao, tulad ng isang Diyos na bumababa, hamampos siya gamit ang isang palad at dumiretso patungo kay Jiang Chen. Inaabangan ito ng lahat at nanginginig sa takot. Pawis na pawis ang pamilya Chen.
Ang bundok Dongchen ay tila mapapahamak sa pagkakataong ito. Ang mga powerhouse sa antas ng nebula ay malayo sa kanilang imahinasyon. Boom! Nagkaroon ng malakas na putok, at ang mukha ng lahat ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Dahil sa itaas ng kanilang mga ulo, si Jiang Chen ay nakatayo na nakatali ang kanyang mga kamay, nang walang anumang takot, at hindi man lang hinaranggan ang palad ni Zhou Yun, at ang palm technique ni Zhou Yun ay parang kapangyarihan ng langit, na bumabagsak mula sa langit, ngunit tumama ito sa Dongchen Mountain nang ito ay nasa paligid, ito ay nilamon ng isang hindi nakikitang puwersa. Isang nakagigimbal na palad na maaaring sumira sa mundo, ngunit ang resulta ay lampas sa inaasahan ng lahat. Ang pamilya Zhou ay nakatayong nakatulala sa lugar, nakatikip ang kanilang mga bibig sa takot at hindi makapagsalita. Ganoon din sa pamilya Chen. Sa harap ng nakakatakot na panggigipit, naghanda pa nga sila para sa isang makitid na pagtakas, ngunit ang eksenang ito ay muling nagbigay ng pag-asa sa puso ng pamilya Chen. Si Chen Batian ay tumingin sa kanyang anak na may pagtataka. Natahimik siya sandali, at sa wakas ay sinabi ng may katapatan. Si Jiang Chen ay talagang pambihira. Sa mundo, si Jiang Chen lamang, mula simula hanggang wakas, ang may isang buong mukha, kalmado. Ito pala ay isang porma sayon. Naantig ang isip ni Zhou Yun. Sa hampas ng palad na ito, halos lahat ng kapangyarihan niya ay nasisipsip ng porma sayon, at ang kapangyarihan ng palad na iyon ay tiyak na hindi maliit. Kumalat ito na parang mga alon ng tubig, nabuksan, at kalaunan ay napalunok ng paunti-unti. Hindi inaasahan ni Zhou Yun na talagang makakapag-set up si Jiang Chen ng napakalaking porma sayon sa buong Dongchen Mountain sa oras na ito, na talagang nakakagulat. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay naroroon, kahit na may ganoong kalaking porma sayon, ganap na imposibleng pigilan siya. Ang braso ng mantis ay isang kotse lamang. Sineseryoso mo talaga ang iyong sarili. Paano ako mabibitag ng isang simpleng porma sayon? Ngumisi si Zhou Yun. Kung matatalo kita, kakailanganin lang ng kaunting pagsisikap. Nagkatinginan sina Zhou Yun at Jiang Chen, nakakagulat ang kanilang layunin sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay pumunta ka at subukan ito, maghihintay ako at makikita ko. Nakangiting sabi ni Jiang Chen, ito ang Vajra Solid Magic Formation, na siya mismo ang nagsaliksik. Ang porma sayon ay hindi magagapi, gamit ang lambut upang mapagtagumpayan ang katigasan. Ang Vajra Magic Formation ay hindi mapipigilan, espesyal na idinisenyo upang pigilan ang mga taong mas malakas kaysa sa kanyang sarili. Dinisenyo ng isang malakas na tao, at higit sa lahat, ang Vajra Solid Formation ay maaaring bumuo ng sarili nitong protective network batay sa topography ng buong Dongchen Mountain. Ang buong formation ay umaasa sa Dongchen Mountain, at ang source energy ay nagpupuno sa isa't isa. Ito ay masasabing medyo kalmado. Sa ganitong paraan, ang formation ay hindi titigil. Sa patuloy na supply ng source energy, ang buong Dongchen Mountain at ang buong formation ay maaaring maging ganap na isinama. Subukan mo lang, at mamamatay ka. Muling umihip ang hangin ng palad ni Zhou Yun, at sabay na hinampos niya ang dalawang palad, na nagdulot ng 3,000 kulog. Folding Wind Palm. Si Zhou Yun ay pumutok ng 12-dosenang beses na sunod-sunod. Nagbago ang kulay ng langit at lupa, kumulog, at nabuo ang madilim na ulap. Lalong nanginginig ang buong Dongchen Mountain, na para bang katapusan na ng mundo. Bang! 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 Ang tunog ng mga pagkabigla ay hindi maririnig ng walang tigil. Sa mga oras na ito, ang mga tao sa Dongchen Mountain ay natakot at lahat ay nagtago. Ang gayong nakakatakot na pag-atake ng mga makapangyarihan, sila lang medyo nakakatakot tingnan. Ang mga alon ng ripples ng enerhiya ay lumihis pababa, at ang pinagmumula ng enerhiya ay nagkalat sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi mabilang na mga palm print ang naging mga supply para sa Vajra Solid Array, at isinama pa sa array. Bahagyang tumango si Jiang Chen, nakaramdam ng kasiyahan. Nilikha niya ang Vajra Solid Array na ito sa isang kritikal na sandali. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ito ng kagulat-gulat na epekto sa kritikal na sandali. Kahit na patuloy na nagbomba si Zhou Yun, ang buong porma sayon ay kasintatag pa rin ng Mount Tai at hindi magugupo. Bakit nakakatakot ang porma sayon na ito?
Hindi ito magagawang pasabugan ng ninuno, di ba? Panipi. Oo, mukhang nanunumpa itong si Jiang Chen na ito at lubos na kumpiyansa sa pormasayon na ito. Talagang kayang ayusin ng taong ito ang antas ng Lian Xingyun, powerhouse. Ganyan ba lahat ng passive formations? Shut up, ancestor, paano siya mapipikon sa formation na ito kung kaya niya? Nasaan na siya ngayon? Gaano man ka-pervert si Jiang Chen, kalahating hakbang lang siya sa itaas ng nebula level. Ibang-iba ito sa ating mga ninuno. Tama. Sana masira ng ating mga ninuno ang pormasayon sa lalong madaling panahon at mapatay ang halimaw na ito. Maaaring mabali ang ulo at mabuhos ang dugo. Ang mukha ng ating hindi dapat mawala ang pamilyang Zhou. Nagkatinginan ang pamilya Zhou dahil sa gulat. Dalawang magkasunod na pag-atake ang nabigong masira ang pormasayon, at maging sila ay nag-alala. Ang kamahalan ng ating mga ninuno ay hindi malalabag. Mapagkakatiwalaan lamang natin ang ating mga ninuno. Mataimtim na sabi ni Zhou Lingfu. Mukhang kung gusto mong sirain ang aking pormasayon, hindi sapat ang iyong mga pamamaraan. Hindi ba ito ay pangungulit lang ng iyong Katie? Zhou Yun, maaari kang ituring na isang nebula-level powerhouse, ikaw ba ay talagang isang piraso ng basura? Nakangiting sabi ni Jiang Chen said, kumalat ang balita sa bawat sulok ng Dongchen Mountain. Sa sandaling ito, lalong naging pangit ang mukha ni Zhou Yun. Parehong nabigo ang pag-atake. Ito ay tiyak na sarili niyang kahihiyan at kahihiyan ng pamilya Zhou. Mahirap bang mamuhay ng mag-isa? Si Zhou Yun ay lubos na kumpiyansa. Kung tutuusin, siya ay isang nebula-level powerhouse. Hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas ngayon, ngunit kailangan niyang sabihin na ang pormasayon ng taong ito ay nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo. Hindi isang opsyon na magpatuloy sa ganito. Nakapagdesisyon na siya. Dapat niyang wasakin ang buong Dongchen Mountain para masiyahan ang kanyang galit. Siya ay binugbog ni Jiang Chen noon, ngunit sa pagkakataong ito ay muli siyang hinarang mula sa pormasayon. Ang galit na ito ay palaging pinipigilan sa puso ni Zhou Yun. Ang banggaan ni Jiang Chen ay ganap na imposible. Kung matalo ka sa kanya, paano magiging ang iyong mukha na i-save kung hindi? Kung ang isang nebula-level powerhouse ay bumagsak sa antas na ito, siya ay mapapahiya sa buong Changchengxing. Ganap na ikinagalit ni Jiang Chen si Zhou Yun. Sa sandaling ito, ang dalawang tao ay magkaharap, at sila ay nakabuo ng isang sitwasyon kung saan hindi sila maaaring sumuko sa isa't isa. Ang sibat at kalasag na opens iba ay ganap na inilunsad sa sandaling ito. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ng isang nebula-level powerhouse. Malinaw na nagpasya si Zhou Yun na patayin si Jiang Chen hanggang sa kamatayan. Siguradong magagawa niyang basagin ang formation. Ang banal na armas na Chen Kun. Ibinaling ni Zhou Yun ang kanyang palad at isang payat na gininto ang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang pangalan ng espada ay Chen Kun. Ito ay hindi mapigilan at ito ang kanyang banal na sandata. Break it. Huminga ng malalim si Zhou Yun, inipon ang lahat ng kanyang lakas, at ginamit ang kapangyarihan ng kanyang espada para tawirin ang Changhong at durugan ito, na ginawang gumalaw ang mundo. Boom! Ang Chen Kun sword ay tumawid sa kalangitan at kumalat sa kalangitan at sa lupa. Tila natahimik ang buong kalangitan sa itaas ng Dongchen Mountain. Ang lahat ay nagpipigil ng hininga at nagko-concentrate, at ang kanilang mga puso ay labis na nabigla. Ang eksenang ito ay ang pinakamaganda sa kanilang buhay. Kung makikita nila ang eksenang ito, kahit na sila ay namatay, ito ay isang karapat-dapat na kamatayan. Ang malaking puwersa ng pagkabigla ay nagdulot ng hindi mabilang na nakapaligid na mga taluktok na gumuho at nabasag, ngunit ang Dongchen Mountain ay nanatiling kasing tatag ng Mount Tai at hindi nababasag. Nagulat si Zhou Yun, at lalong hindi makapaniwala sa kanyang puso. Paano magiging napakalakas ng pormasayon na ito? Hindi ito kapani-paniwala. Imposible. Ganap na imposible. Nagkatinginan si Zhou Lingfu at ang iba pa at kinabahan. Ngayon kahit ang ninuno ng pamilya Zhou ay hindi masira ang pormasayon na ito. Hindi ba't nangangahulugan iyon na hindi na natatakot si Jiang Chen sa pamilya Zhou, at malapit na siyang magpakita ng buong buo? Hindi lang Zhou Lingfu, kundi pati na rin ang pamilya Chen. Bagamat napakalakas ni Jiang Chen, bagamat napakalakas niya at tinulungan niyang makabalik ang Dongchen Mountain, sino ang kalaban?
Iyon ay isang tunay na eksperto sa antas ng nebula, isang master na umiral lamang sa mga alamat. Saan sila nakakita ng ganoong labanan? Ngunit hindi pa rin kapanipaniwala ang resulta. Talagang hinarang ni Jiang Chen ang pag-atake ng powerhouse sa antas ng nebula at mahigpit na binantayan ang kanilang Dongchen Mountain. Paano ito mangyayari? Sabi ni Zhou Lingfo sa mahinang boses, ngunit ang katotohanan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita ngayon. Ang mukha ng ninuno ay napakalungkot na. Hindi niya inaasahan na sila ay magiging napakawalang kibo. Ngayon ang pamilya Zhou ay nakakaramdam ng isang parang nakasakay sa tigre. Ano? Hindi ba napakalakas ng pamilya Zhou? Mga powerhouse sa antas ng nebula. Takot na takot ako. Bilisan mo. Pwede mo na akong sirain ang formation. Hindi na ako makapaghintay, hahaha. Tumawa ng wild si Jiang Chen. Sabi, walang alinlangan na sinasampal ang mga bibig ng pamilya Zhou, malamig ang mga mata ni Zhou Yun, at ang kanyang aura ay nakakatakot. Guangko bata, tanggapin ang iyong kamatayan. Ipaglalaban kita hanggang kamatayan ngayon. Angle ni Zhou Yun, itinaas muli ang kanyang espada, at sunod-sunod na hinampas ang mga anino ng espada. Gayunpaman, ang mga pag-atake ng espada ay nilamon at hinigup ng lahat, ang Vajra Solid Array. Sa wakas, ginamit ito para sa kanyang sariling layunin. Ang opens iba ni Zhou Yun ay parang putik na baka na pumapasok sa dagat, nang walang anumang tugon. Matapos ang paulit-ulit na pag-atake at paulit-ulit na pagkabigo, sinubukan ni Zhou Yun ang kanyang makakaya, naabot ang kanyang pinakamataas na limitasyon, ngunit sa huli ay nabigo pa rin siyang malagpasan ang pagbuo ni Jiang Chen na nagpo-protekta sa bundok. Sa oras na ito, ang mukha ni Zhou Yun ay mas pangit kaysa sa pagkain ng tae, pagkatapos ng mga alon ng nakakabaliw na pambobomba, nabigo pa rin si Zhou Yun na makalusot sa solidong pormasayon ng brilyante na inilatag ni Jiang Chen, at ang buong Dongchen Mountain ay sobrang solid at hindi magagapi, kahit isang langaw ay hindi makakalipad. Ang pamilya Zhou ay nakatayo sa kawalan, ang kanilang mga mata ay labis na nagniningas, ngunit sa oras na ito, ang kanilang mga ninuno ay nawalan ng pasensya. May isip kung gaano ka-abnormal ang pormasayon na ito. Kahit na ang isang nebula level na powerhouse ay maaari lamang matakot. Kung ikukumpara sa pamilya Zhou, ang mga mukha ng pamilya Chen ay puno ng pananibik at saya. Ang buong Dongchen Mountain ay nasa estado ng kaguluhan ngayon, at ang mga mata ni Zhou Yun ay sobrang madilim. Mula nang siya ay isinilang, siya ay tinawag na isang henyo. Hindi mabilang na malalakas na lalaki ang nabuo, at siya ang pinaka-nakasisilaw at nakasisilaw na bituin sa panahong iyon. Ang dakilang Tang Dynasty ay naging isang henerasyon ng henyo. Sa paglipas ng panahon, si Zhou Yun ay matagal nang nakabaon sa mga alaala ng hindi mabilang na mga tao, ngunit si Chen Zhao ay lalakas lamang. Nalagpasan niya ang antas ng nebula at naging idolo sa puso ng hindi mabilang na malalakas na tao, maging sina Chen Batian, Chen parents at mahirap ikumpara ang matatanda. Ngunit ngayon, sinubukan ni Zhou Yun ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit hindi niya masira ang pormasayon. Sinadya niyang patayin si Jiang Chen at pumunta rito ng may kagalakan. Nais niyang malaman ng lahat na ang pamilya Zhou ay pumunta sa Dongchen Mountain para humingi ng tulong. Ang andito ang magnanakaw, pero sa huli, pati mga ninuno niya ay natalo sa pormasyong ito, hindi ba tatawa ng malakas ang mga tao kung sinabi niya ito ng malakas? Kung tutuusin, ang mukha ay isang maliit na bagay, ngunit ngayon, si Zhou Yun ay lalong nagalit. Ang kanyang galit ay ganap na nag-aapoy. Ang kanyang sariling mga pamamaraan ay hindi mahina. Siya ay may kumpiyansa pa na masasabi na sila ay mas mahusay kaysa sa ilang ordinaryong nebula. Super ang mga malalakas na tao ay mas perwisyo pa, ngunit hindi pa rin sila makalusot sa pormasayon, na masakit sa ulo. Zhou Yun, binaygo mo talaga ako. Ang isang makapangyarihang lalaki na ka-level ng Xingyun ay hindi man lang makalusot sa aking pormasayon. Karapat-dapat ka pa bang tawaging ninuno ng pamilya Zhou? Sok, sok, sok. Tingnan mo kung gaano kagalit. Ikaw, kung gusto mo akong patayin, halika, sasamahan kita anumang oras. Ngayon, walang iba maliban sa akin. Kapag sinira mo ang pormasayon na ito, ako, si Jiang Chen, ay lalaban sa iyo hanggang sa kamatayan. Panipi-panipi. Hindi mo ba ito masisira? Pagkatapos ay mawala ka. Hahaha.
Panipi. Ang pang-iinis ni Jiang Chen kay Zhou Yun ang apoy sa kanyang puso ay lalong tumaas, at nagkaroon ng bagong pambobomba. Ang nakakatakot na origin chi ay sumabog sa kawalan, at hindi mabilang na mga tao ang nagulat. Gayunpaman, ang pag-atake ni Zhou Yun, na tumama sa Vajra Solid Array, ay walang galit sa lahat at hindi masisira sa lahat, buksan ang Porma Sion, kahit ilang beses siyang hampasin, gaano kabigat, gaano kalupit, gaano kadumina, lahat ng ito ay walang saysay. Lumipas ang oras bawat minuto, at si Zhou Yun ay hindi tumigil, tulad ng isang baliw na baka, na patuloy na umaatake sa loob ng kalahating oras. Gaya ng may isip mo, ang resulta ay wala pa ring kabuluhan. Kuya Joe, natatakot ako, medyo nag-aalala ang estado ng aking ninuno. Panipi. Oo, napakatagal na, o kung hindi, sumuko ka na. Ang aking ninuno ay isang powerhouse sa antas ng nebula, at wala tayong magagawa, gawin ang tungkol dito. Imposibleng magdulot ng anumang pinsala sa Porma Sion na ito. Kung magpapatuloy ito, maaaring maging mahirap ito. Maraming matatanda ng pamilya Joe ang nagkaroon din ng mga mapait na salita. Kung tutuusin, maliban kay Zhou Lingfu, walang nang ahas na humarap sa harapan ni Zhou Yun para harangin siya sa oras na ito. Ang dakilang ninuno ni Zhou Yun si Zhou Lingfu, kaya pinaasa nila si Zhou Lingfu. Ancestor, dapat ba tayong sumuko? Tumalon si Zhou Lingfu, lumitaw sa tabi ni Zhou Yun, at bamulong. Umalis ka. Galit na sigaw ni Zhou Yun, at si Zhou Lingfu ay namutla sa takot at umatras na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Sa oras na ito, sinuntok ni Zhou Yun ng 12-dosenang beses, at sa wakas ay binitawan niya ang kanyang kamao at ibinaba ang kanyang espada, na may bakas ng pagkalungkot sa kanyang mukha. This time, natatakot ako na baka mab-aigo talaga siya. Ayaw maniwala ni Zhou Yun na talagang matatalo siya ng isang batang lalaki na wala pa sa antas ng nebula, at wala na talaga siyang magagawa laban sa kanya. Nakinig pa rin siya sa mga salita ni Zhou Lingfu. Kung mananatili siya rito, ipapahiya lang niya ang kanyang sarili. Ang lakas ni Jiang Chen ay hindi kasing lakas ng kanyang sarili, ngunit ang kanyang mga Porma Sion ay walang kapantay sa mundo. Si Zhou Yun ay ayaw sumuko, ngunit wala siyang magagawa. Ngayong ang pamilya Zhou at ang pamilyang Chen ay nanunood, imposible para sa kanya na magpatuloy sa pakikipaglaban. Ang pag-atres kapag nahaharap sa mga paghihirap ay maaaring hindi isang hindi katanggap-tanggap na paraan. Ang iritableng si Zhou Yun ay umabot na sa punto na kailangan na niyang patayin ang kabilang partido, ngunit sa huli, maaari lang siyang malagay sa gulo. Ngayong naubos na niya ang lahat ng kanyang pamamaraan, wala na talagang pag-asa. Tama si Zhou Lingfu, malamang na dapat siyang umatras ng buong tapang. Kahit papaano sa oras na ito, ang patuloy na pagkakasalubong dito ay magtatapos lamang sa walang kabuluhan, at ang mukha ng pamilya Zhou ay tuluyang mawawala. Ang mga luntiang burol ay nananatiling hindi nagbabago at ang berdeng tubig ay dumadaloy magpakailanman. Jiang Chen, hinding-hindi kita pababayaan. Kung may kakayahan ka, mananatili ka rito habang buhay at magiging duwag. Kahit na tumagal ito ng mahabang panahon, natitirang bahagi ng iyong buhay, tiyak na sisirain kita. Ang Porma Sion na ito. Tinitigan ni Zhou Yun si Jiang Chen na may malisyosong mga mata at sinabi, ang kanyang puso ay puno ng galit at masamang espiritu. Kung gayon, maghihintay ako. Kung makakalusot ka sa aking Porma Sion minsan, hindi ba magiging masaya ang lahat? Gusto ko ring makita kung may lakas ka. Tumayo si Jiang Chen na nakakross ang dibdib, nakatayo kasama si Zhou Yun at lahat. Sa pamilya Zhou ay nagkatinginan, hindi nawawala kahit kaunti. Hindi masira ng kalaban ang Porma Sion. Ngayon ay hindi na siya magagapi. Kung si Zhou Yun ay patuloy na mag-aaksaya ng oras dito, lalo lamang itong magpapait sa mukha ng pamilya Zhou. Alam ito ni Jiang Chen, at mas alam ito ni Zhou Yun. Pagkatapos ng maraming pag-atake na walang kabuluhan, walang pagpipilian si Zhou Yun kundi ang umalis. Wala siyang ibang pagpipilian. Malamig na bamantong hininga si Zhou Yun, at walang anumang salita, siya ay naging isang daloy ng liwanag at lumipad sa kalangitan. Jiang Chen, Dongchen Mountain, ang ating relasyon ay nabuo. Kapag ang aking ninuno ay nakahanap ng paraan upang masira ang Porma Sion isang araw, iyon ang araw na ikaw ay mamatay.
Ilulubog ko ang buong Dongchen Mountain sa walang hangganang kadiliman. Hindi isang talam ng damo lumalaki. Pagkatapos magsalita ni Zhou Lingfo, mabilis siyang sumunod, at umalis ang lahat ng miyembro ng pamilya Zhou. Sa sandaling ito, sa wakas ay napahinga ng maluwag ang puso ni Jiang Chen. Talagang nag-aalala siya noong una, hindi alam kung ang pormasayon na ito ay maaaring hamarang sa nebula level na powerhouse, ngunit sa huli ay napakalma niya, kahit papaano ay masisiguro nito na hindi na sila maaabala ng pamilya Zhou. Wala na, sa wakas wala na, tumakas ang pamilya Zhou, hahaha. Panipi. Oo, hindi ko ini-expect na sobrang vulnerable pala ang pamilya Zhou, napakalakas ni Jiang Chen. Panipi. This time, nakatakas na rin ako sa wakas. Hoy! Ang pamilya Zhou ay hindi ganoon kadaling pakitunguhan. Natatakot ako na hindi sila magkakaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Panipi tuldok panipi. Umugang ang bundok na parang tsunami. Umalangaw-ngaw sa mga ulap ang tunog ng pagdiriwang, at ang pamilya Zhou ay umalis sa kawalan ng pag-asa. Ngunit sa sandaling ito, ang Dongchen Mountain ay puno ng tawanan, at pananabik. Tumingin si Chen Lo kay kapatid na Jiang Chen na may hitsura ng relief, at nahulog din ang bato sa kanyang puso. Pagkatapos ng labanang ito, si Jiang Chen ay naging isang walang kapantay na pag-iral sa mata ng mga tao ng Dongchen Mountain, siya ay Diyos, siya ang pinakamataas na Diyos. Ginugol nila ang isang ganap na buhay at kamatayang labanan sa takot, at sa huli ay walang nasawi. Ito ay talagang isang himala para sa Dongchen Mountain. Nagulat din si Chen Batian. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa kritikal na sandaling ito, tinulungan ni Jiang Chen ang pamilyang Chen na malampasan ang mga paghihirap. Bagamat ang dahilan sa pagkakataong ito ay personal na dulot ni Jiang Chen, pagdating ng panahon, ang pamilyang Chen ay hinding-hindi nila mahiwalay kay Jiang Chen. Palagi silang magiging malakas na suporta ni Jiang Chen. Tunay na walang kapantay si Brother Jiang sa labanan ngayon. Napakahusay ng kanyang katwiran na hinding-hindi ito malilimutan ng aming pamilyang Chen. Ako, si Chen Batian, ay napakagaan ng pakiramdam sa sitwasyong ito. Tuwang-tuwang sabi ni Chen Batian, at mas nasiyahan si Chen Lo. Tuldok. Parang nahihiya ako, bakit tinatawag ko pa ang sarili kong kapatid kay Jiang Chen? Anong gusto mong gawin ko? Seryoso ang tiyuhin ko. Salamat sa pamilyang Chen sa hindi pagsuko, ang insidenteng ito ay orihinal na dulot ko. Kung talagang nagdulot ito ng panganib sa pamilya Chen, ito ay isang bagay na pagsisisihan ko, Jiang Chen, sa buhay na ito. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ang matandang pamilya Zhou ang magnanakaw ay nabigong makalusot sa pormasayon, kung hindi, hindi ko talaga alam kung paano ipapaliwanag sa pamilyang Chen. Napabuntong hininga si Jiang Chen at sinabing, labis din siyang nag-aalala sa kanyang puso, ako hindi pinatay si Boren, pero namatay si Boren dahil sa akin, tapos lalo siyang malulungkot. Mula ngayon, ang Dongchen Mountain ay ganap ko nang isinama sa Vajra Solid Array. Ang pamilya Chen ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa mga dayuhang kaaway. Paanong ang ninuno ng pamilyang Zhou na ito, gaano man siya kalakas, ay makakahanap mahirap mabuhay. Talagang hindi problema na sirain ang pormasayon na ito sa loob ng 10,000 taon at manahin ito sa loob ng 10,000 taon. Bukod dito, ang Vajra Solid Formation ay perpektong konektado sa buong Dongchen Mountain. Sila ay umakma at umaasa sa bawat isa. Hanggat hindi nila aalis ang Dongchen Mountain, ang mga bundok at ilog na 1,000,000 milya ang layo ay hindi magagapi. Tiwalang sinabi ni Jiang Chen, bagamat aalis siya sa oras na ito, talagang hindi niya maiiwan ang panganib sa mga tao ng Dongchen Mountain, kung hindi, baka maawa siya sa sarili niya. Talagang makapangyarihan ang iyong pormasayon. Kahit na ang mga nebula-level powerhouses ay naharang. Tila ang Dongchen Mountain ay tiyak na magiging pinakanatatanging pag-iral sa Tianchen Star sa hinaharap. Walang sino man ang maglalakas loob na tumuntong muli rito, kahit na ito, ay talagang imposible para sa mga tao mula sa dinastiyang Tang, at malamang na magagalit ang pamilya Zhou. Humalaklak si Chen Lu at sinabing, ang mga pamamaraan ni Jiang Chen ay palaging nakagugulat sa kanya. Nagagawa niyang iligtas ang panganib sa bawat pagkakataon, ngunit ang panganib ay nagpatakot pa rin kay Chen Lu.
Kung hindi may pagtanggol ng porma sayon ang Dongchen Mountain, hindi lang si Jiang Chen ang pupunta upang mamatay. Marahil ang buong mga taga-bundok Dongchen ay ililibing din kasama si Jiang Chen, at pagkatapos ang lugar na ito ay magiging isang tiwangwang na lupain. Brother Jiang Chen, hindi mo kailangang maging mahinhin. Ikaw ay palaging magiging matalik naming kaibigan sa Dongchen Mountain. Gayunpaman, lahat ng mga kapistahan sa mundo ay dapat na matapos. Natatakot ako na oras na para umalis ka. Tinatayang malapit nang makarating dito ang mga tao mula sa lupang ninuno ng pamilya Chen. Pagkakataon mo na rin ito, naniniwala ako na hindi mo kami pababayaan ni Lulo. Naging seryoso ang boses ni Chen Batian. At tumingin siya kay Chen Lu, halatang medyo nag-aatubili. May naisip din si Chen Lu sa kanyang puso. Kailangan niyang umalis kung kailan niya dapat. Ang mabubuting lalaki ay nasa lahat ng dako. Kahit na siya ay isang babae, hindi ito makakaapekto sa kanyang determinasyon na maging mas malakas. Pagkatapos ng lahat, ang Chen Chenxing ay isa pa ring maliit na yugto at sariling lakas. Malapit na siyang maabot ang bottleneck. Kung gusto niyang lumakas, kung gusto niyang patuloy na lumampas sa lakas, kung gusto niyang maging kanang kamay ni Jiang Chen, alam ni Chen Lu na hindi siya titigil. Sa pamamagitan lamang ng patuloy na pag-unlad ay magiging masaya ang buhay. Kung lumubog ka ng buong araw, ano ang pagkakaiba nito sa inasnan na isda? Pare, siguradong babalik ako para makita ka. Bagamat hindi pa bumalik ang mga umalis sa pamilya Chen, dapat ay exception ako. Matigas na sabi ni Chen Lu. Bahagyang ngumiti si Chen Batian. Ang malawak na kalangitan ay kung saan maaari mong makamit ang mga dakilang bagay. Ang aking ama ay naghihintay sa araw ng iyong pagbabalik. Gayunpaman, kung maaari kang magkaroon ng mas mahusay na pag-unlad, kung maaari kang lumipat patungo sa mas malalaking bituin sa universo, kung gayon bilang isang ama, ako umaasa pa rin na maaari kang magpatuloy. Si Chen Batian ay natural na umaasa sa kanyang puso na ang kanyang anak na babae ay babalik sa hinaharap, ngunit alam niya na hindi siya maaaring maging kanilang bond. Kung hindi, paano niya, bilang isang ama, haharapin ang kanyang anak, sariling anak? Napakalaki ng mundo at puno ng mga kababalaghan. Ang lupaing ninuno ng pamilya Chen ay palaging ang lugar na pinapangarap nila. Kung ikukumpara sa lupang ninuno ng pamilya Chen, pagkatapos nilang maging mas malakas, natural na kailangan nila ng mas malawak na yugto para ipakita ang kanilang sarili, kaya hindi na nila bumalik, na naiintindihan. Madalas nakikita ni Chen Batian na laging may mga taong tumitingin sa kailaliman ng mabituing kalangitan, na para bang may hinihintay. Hindi niya alam kung kaninong lalaki, kaninong ama, kaninong ninuno, kaninong malapit na kamag-anak. Ngunit pagkaalis ng pamilya Chen, itaas ang Evernight Star, hindi na sila bumalik. Nananabik sila sa labas ng mundo, ngunit nakalimutan nila ang kanilang orihinal na mga pangarap. Namuo ang kalungkutan at kalungkutan sa kanyang puso. Naisip pa ni Chen Batian na balang araw ay tatayo siya sa tuktok ng pinakamataas na bundok ng Dongchen Mountain, nakatitig sa kailaliman ng mabituing kalangitan, naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak pagkatapos na maging matagumpay. Si Chen Chenxing, hindi bababasa, ay bumalik upang makita siya. Gagawin ko, talagang gagawin ko ito. Mataimtim na sabi ni Chen Lu. Ngayon, nakahinga ng maluwag si Jiang Chen at maaaring umalis ng may kapayapaan ng isip. Balang araw, babalik tayo. Ang paghihiganti ng pamilya Zhou ay dapat ipaghiganti. Sa itaas ng dinastiyang Tang, gagawin kong abo ang pamilya Zhou at mahulog sa reincarnation magpakailanman. Tumingin si Jiang Chen sa direksyon ni Datang at same time na sinabi. Sa oras na ito, sa itaas ng kawalan, dalawang pilak na figure ang bumasag sa kalangitan at lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Dongchen Mountain. Pinili ng mga ninuno ang araw, at tinanggap ng pamilya Chen ang utos. Isang malakas na boses ang lumabas sa pandinig ng lahat. Humigpit ang mga pupil ni Chen Batian at seryoso ang mukha nito. Masyadong mabilis dumating ang mga tao mula sa lupang ninuno ng pamilya Chen. Nasa kanya pa rin ako, plan to say goodbye to my daughter, pero ngayong dumating na siya, parang walang ganitong pagkakataon ngayon. Narito si Chen Batian, ang gumaganap na patriarka ng pamilya Chen, upang tanggapin ang utos. Magaling ang dalawang sugo. Si Chen Batian ay humakbang pasulong at same time na sinabi. Ako si Chen Yunxiao,
huli na ipinanganak sa ikapitong ninuno. Ayon sa paghatol ng mga kaluluwa ng siyam na ninuno ng pamilyang Chen, 2 taong may pambihirang talento ang lumitaw sa iyong mga inapo. Espesyal kung pinangunahan sila sa lupaing ninuno ng Chen family, Yungay Star, para mag-practice. Para mapaganda ang prestihiyo ng pamilya namin Chen. Seryosong sabi ng matandang lalaki na may mahabang balbas sa ulo. Ancestor Chu Zhengming, ito ang kaluwalhatian ng iyong pamilyang Chen. Mahinang sabi ni Chen Yunxiao, at lumitaw ang isang purple gold scroll sa harap ni Chen Batian. Salamat, Nuno, sa pagpili kay Ming. Naway maging ligtas ang iyong ninuno. Panipi. Magalang na sabi ni Chen Batian. You must take care of yourself. Lumingon si Chen Batian kay Chen Lo. Siya lang ang nakakaramdam ng sakit para sa kanyang anak. Kilala ko ama. Pagkasabi ni Chen Lo nito, mahigpit na niyakap ng mag-ama ang isa't isa, at si Jiang Chen ay naalimpungatan din sa kanyang mukha. Walang pagmamahal ng ama na pinakamamahal niya. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, Jiang Chen, wala nang mahihiling pa si Mr. Chen. Dapat niyang alagaan ang anak ko. Oo naman. Tumingin si Chen Batian kay Jiang Chen na may nagbabagang mga mata. Okay. Nagtama ang kanilang mga mata, at ang pangako sa pagitan ng mga lalaki ay naging walang hanggan sa sandaling ito. Oo, sa kalahating hakbang na nebula level na lakas, tila dapat napakalakas ng iyong talento. Sa pagkakataong ito, ang ninuno ng pamilyang Chen na si Ziming, ay kakaiba ka rin. Walang masyadong makakapantay sa iyong lakas. Ano ang pangalan mo? Pangalan. Napatingin si Chen Yunxiao kay Jiang Chen at sinabing, Chen Jiang. Pinago ni Jiang Chen ang kanyang pangalan. Upang lumikha ng mga extraneous na problema at maiwasan ang hindi kailangang gulo, pumunta din siya sa lupang ninuno ng pamilya Chen bilang kapatid ni Chen Lo. Sinabi na ni Jiang Chen kay Chen Lo ang tungkol dito. Let's go. Napakaliit pa rin ang Chan Chenxing kung tutuusin. Ang Yongyexing ay ang lugar kung saan maaari kang magkaroon ng malawak na mundo at makagawa ng magagandang tagumpay. Nakangiting, sabi ni Chen Yunxiao, na may bakas ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Kumpara sa Chan Chenxing, Yongyexing si Yexing ba ang tunay na big star? Si Chen Yunxiao ay nagmula sa ancestral land ng pamilya Chen, kaya natural na puno siya ng kamahalan at kumpiyansa. Gayunpaman, ang lakas ni Jiang Chen ay umabot na sa kalahating hakbang na antas ng nebula, kaya mas magalang din siya. Nalalapat ito sa mga tao at multo, nasaan man sila. Salamat sa 2 sugo. Ngumiti si Jiang Chen at tumingin kay Chen Lu, pagkatapos ay sinundan ng 2 sugo mula sa lupaing ninuno ng pamilya Chen at sabay na umalis sa Chan Chenxing. Sa mga sandaling ito, inaabangan na ito ni Chen Batian, ngunit kailangan pa rin niyang humiwalay sa kanyang anak at muling magsama-sama. Hindi niya alam kung gaano katagal ang paghihintay. Sa puso ni Chen Batian, kapag umalis na ang kanyang anak, malabong babalik ito. Sa dinami-daming tao na umalis sa pamilya Chen at pumunta sa lupang ninuno ng pamilya Chen, sino ang handang bumalik? Ang mga tao ay pumupunta sa mas matataas na lugar, na talagang isang magandang bagay para kay Chen Lo. Kawawang mga magulang sa mundo, nalungkot si Chen Batian, habang nakatingin sa bundok ng Hanshan sa malayo, si Jiang Chen at Chen Lu ay nawala ng walang bakas, nakasakay sa flying fish art ni Chen Yunxiao, nakakaawang mabagal ang bilis. Tinatayang aabutin ng hindi bababa sa kalahating buwan bago makarating sa Evernight Star. Kung ikukumpara sa Kenlan Divine Art ni Jiang Chen, ito ay ganap na basura. Ito ang aking kayamanan, Faiyu Art. Sa hinaharap, kapag mayroon kang pera at lumakas, maaari mo ring bilhin ito, ngunit mahirap bumili. Maraming mga mensahero ang nangangailangan ng teleportation talismans, tulad ko. Medyo kakaunti pa rin ang mga tao na magkaroon ng artifact ng Starry Sky Arc. May kumpiyansa na sabi ni Chen Yunxiao. Brother Yunxiao, huwag ka lang makipag-usap sa mga tao. Maganda ang Faiyu Arc mo, pero hindi mo kailangang punahin ang iba dito. Umikot ang mata ng nasa gilid na messenger ng middle-aged na si Chen Bo at sinabing. Nakinig na siya, ang kulit ng lalaking ito. Hindi mabilang na beses, at sa bawat pagdaldal ko ng walang katapusan, gusto mo bang ipakita ito ng malinaw sa harap ng iba? Pero tama ang sinabi niya. Hindi lahat ng tao ay makakakuha ng Starry Sky Arc,
At may mga taong may pera ay hindi ito mabibili. Kuya, masyado kang nag-aalala. Hindi ko naman sinasadya, pero bilang miyembro ng pamilya Chen, natural lang na marami akong sense of superiority, hahaha. Kumalaklak si Chen Yunxiao. Dalawang sugo, iniisip ko kung anong klaseng pagsasanay at pagsasanay ang dadaanan natin pagkatapos makapasok sa lupaing ninuno ng pamilya Chen. Curious na tanong ni Chen Lo. Hindi ito mahirap. Sa lupaing ninuno ng pamilyang Chen, pinili ng mga ninuno si Ming. Bawat 1,000 taon, ilang tunay na mahuhusay na tao ang pipiliin para sa pangunahing paglilinang. Bilang isa sa 2 Panginoon ng Yungay Star, ang lakas ng aming pamilyang Chen are absolutely invincible. At dahil pinili ka ng mga ninuno, ikaw din ang pinagtutuunan ng pansin. Magkakaroon ng humigit kumulang 100 tao na aalagaan. Naranasan nila ang pag-alis sa pamilya, at pagkatapos ay papasok sa barbarian na lupain upang maranasan, at sa wakas ay linangin ng kanilang mga ninuno. Gayunpaman, maraming tao ang hindi makakapagpatuloy ang pamana ng kanilang mga ninuno. Ang mga malalakas ay gagawin ang lahat. Kailangang gawin ito ng hakbang-hakbang. Ang pinakamahalagang bagay para sa iyo ngayon ay pagbutihin ang iyong lakas sa lalong madaling panahon. Tanging ang mga powerhouse sa antas ng nebula ang maaaring kwalipikadong magmana ng mana ng kanilang mga ninuno. Panipi. Seryosong sabi ni Chen Bo. Mukhang life and death training talaga ang dadaanan natin. Panipi. Medyo inaabangan ito ni Chen Luo, ngunit medyo hindi rin mapalagay. Hindi niya alam kung kaya niyang makipaglaban sa tabi ni Kuya Jiang Chen. Panipi. Iilan pa lang ang tao na may lakas ng Chen Jiang. 4 lang ang tao sa lupang ninuno ng aming pamilya Chen. Tinatayang 3 o 2 sangay lang ng pamilya Chen sa labas ng Yungay Star, na bihira na, sabi ni Chen Yunxiao. Sa hinaharap, kung gusto kong magsanay ng mabuti at maging haligi ng pamilyang Chen, nakasalalay ito sa iyo. Panipi. Tinapik ni Chen Bo ang balikat ni Jiang Chen at same time na nagsalita. Bahagyang ngumiti si Jiang Chen. Sa oras na ito, tila ang lupaing ninuno ng pamilyang Chen ay dapat na isang lugar para sa espesyal na pagsasanay. Kung ang pamilya Chen ay maaaring maging matatag na Panginoon ng Yungay Star, natural na gagawin niya ang prinsipyo ng patuloy na pagsipsip ng malalakas na tao, pag-iniksyon ng sariwang dugo, at pagsusumikap para sa mga henerasyon ng mga nakatatanda. Ang pamamaraan ng pamilya Chen ay talagang susi sa mana. Sa wakas, lumipas ang 1 buwan, at sina Jiang Chen at Chen medyo pagod si Lu. Ito ay masyadong mahaba. Kung hindi dahil sa takot na maging masyadong mapagmataas, talagang gustong ilabas ni Jiang Chen ang kanyang Kenglan Divine Boat at dumiretso sa Yungay Star. Nandito na, maaari mong abangan ang susunod na espesyal na pagsasanay. Sa 100 taon, maaari kang maging mga nakasisilaw na bituin ng pamilya Chen, sabi ni Chen Yunxiao. Nakatayo sa ibabaw ng arka na nakatali ang mga kamay, tahimik na nakatingin sa malayo. Napakaganda nito. Panipi. Hindi napigilan ni Chen Lu na humanga. Kung ikukumpara sa kanyang bayan na Chengsheng, mas maganda pa ito. Ang Yongyexing ay ang junction ng Tyrant Star Territory at ng Ether Star Territory. Ito ay tunay na superstar, at isa rin itong bituin na gumagawa ng isang pag-iral na hindi mabilang na mga tao ay nabighani, sabi ni Chen Bo. Ang Eternal Night Star ay napapaligiran ng 9 na planetang terrestrial na nagbabantay at umiikot. May iba't ibang kulay ang mga ito. May mga planetang aqua blue na may mga karagatang metal, mga berdeng planeta na may berdeng mga bukid at berdeng bundok, at maging mga pulang planeta na may makulay na kulay. Sa bawat isa sa mga terrestrial planets, there are uncountable people, just like the pearl above the Yungay Star. The Yungay Star is also the top 3 existence in the Overlord Star Territory. Sa Overlord Star Territory, bagamat ang Overlord Star Realm ay ang tunay na Overlord, ang Yungay Star din hindi masama, ang pamilya Chen ay maaaring maging 2 Panginoon ng Yungay Star, at kahit na magkaroon ng isang mahusay na reputasyon sa buong Tyrant Star Territory. Dahil dito, sa pamamagitan lamang ng pagpayag sa aming pamilyang Chen na patuloy na maging mas malakas, maaari kaming tumayo sa walang hanggang gabi. Nangunguna. Masiglang sabi ni Chen Yunxiao, ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik, pakiramdam na ipinagmamalaki ang pagiging miyembro ng pamilyang Chen.
Sa katunayan, tila ang Yungay Star ay 12 dosenang o daan-daang beses na mas malaki kaysa sa Tianchen Star. Kahit na ang Earth planeta sa tabi nito ay tila maihahambing sa Tianchen Star. Jiang Chen said with deep approval, but in his heart. Buat mas inaalala niya ang kaligtasan ng kanyang anak na si Jiang Feng. Dapat niyang imbestigahan ng maigi kung ano ang nangyayari sa paligsahan ng pamilya Chen para mag-recruit ng nobya. Ang magandang planetang ito, na nakikita mula sa malayo, ay parang isang lilang perlas, na may kinang na umaagos, at 9 na planeta ang umiikot dito, na nagpapaganda dito. Jiang. Brother Jiang, we are finally here this time. Tuwang-tuwa na sabi ni Chen Lu, nakatingin kay Jiang Chen, halos mabulabog siya, at sa wakas ay naging Kuya Jiang. Kahit siya ay nakaramdam ng hiya at sobrang hiya. Oo, napakagandang Star Realm. Sana matupad nating lahat ang mga hiling ng isa't isa. Pulong ni Jiang Chen. Sa isang kisap mata, nalagpasan ng Feiyu Arc ang planetary barrier ng Yungay Star at sumugod sa kalangitan ng Yungay Star.